guys! Welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Ito po si Kabady Moko dito pa rin sa Usapang Business. Ayan, ngayong araw na to, pag-uusapan natin paano nga ba mag-alaga ng inahing baboy gabay sa matagumpay na pag-piggery business. Ito na mga katropa, gusto mo bang magsimula ng piggery business pero natatakot kang malugi? O baka naman meron kang inahin na baboy na laging konti manganak. Sa bidyong ito, himay-himayin natin ang top 5 secrets. Ayan, kung paano mag-alaga ng inahing baboy. Mula sa pagpili ng tamang lahi, ikalawa, tamang pagkain, hanggang sa pagpapaanak sa mga baboy. Watch until the end dahil ituturo ko ang laging hinahanap ng lahat, paano makatipid sa feeds nang hindi isasakripisyo ang kalusugan ng inahing baboy. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated. So ngayon na, simulan na natin mga katropa. Number 1 tip is tamang pagpili ng candidate o yung foundation na tinatawag sa pag-aalaga ng inahing baboy. Hindi lahat ng biik pala pwedeng gawing inahin. Ang unang sikreto sa selection process natin, hanapin ang inahin na may mahabang katawan. Ibig sabihin nito, maraming espasyo para sa loob yung mga piglets na iaanak niya kung sakaling magbuntis ito. And check nyo rin ang suso, dapat 6 to 7 pair, dapat 12 to 14 yan total at pantay-pantay ang distansya. Bakit? Para kung manganak ito, lahat ng mga piglets natin makakasuso at hindi mag-aagawan. Ibig sabihin, walang bansot pagdating ng weaning period natin. Iwasan ang bansot galing sa hindi tamang pagpapasuso sa ating mga piglets. Ang ikalawa naman, tip number 2 is feeding management, the budget bastard. Ibig sabihin lang nito mga katropa is dito tayo madalas kinakabahan sa presyo ng feeds. Ang inahing buntis, bawal ang sobra sa pagkain. And bakit masyadong mataba ang inahin? Mahihirapan siyang manganak, dystosya ang tawag dyan. At baka mamatayan kayo ng piglets, sayang naman mga katropa, di ba? So halimbawa, sa gestation stage o buntis yung ating mga baboy, control feeding lang. Mga 2 kilos to 2.5 kilograms per day ang ipakain natin sa ating mga alagang baboy. And sa lactation stage naman mga katropa, is dito nyo na ibuhos ang pakain. Kailangan niya kasi ng enerhiya para at least yung gatas na ma-produce niya is tamang-tama sa mga piglets natin mga katropa. Isa pa mga katropa, alternative tips din is pwede pala tayong maghalo ng kangkong o madre de agua para sa pagkain sa ating mga alagang hayop. Makakatulong ito para dagdag vitamins and pampabusog na rin ng hindi masyadong mahal ang ginagastos natin. So tip number 3 mga katropa is pagdating naman sa biosecurity and health. Ibig sabihin ito yung magiging shield natin para maging profitable ang ating baboyan. Okay. Sa panahon na ASF, sabi nila may mga gamot na, so goods yan mga katropa. At least, mayroon na tayong vaccine and makakatulong ito para at least hindi tayo na babawasan yung mga inventory natin ng mga baboy. Ayan. So, kung hindi naman na taga doon yung taga sa atin yung bumibisita sa ating babuyan, mas maganda na limitahan muna ang pagbisita. And gumamit rin mga katropa ng mga foot bath, makakatulong ito para at least maiwasan yung mga germs and mikrobyo, and gumamit rin tayo ng pang-spray sa mga bisita natin. Okay, huwag papasukin ng kulungan ng basta-basta yung mga bumibisita sa ating babuyan dahil maaaring makaapekto ito sa ating mga alaga. Ang foot bath ay makakatulong sa atin bilang disinfectant sa bawat pinto ng ating babuyan. Siguraduhin ding updated ang mga bakuna sa ating inahin laban sa number 1 at cholera and parvovirus para iwas na mabawasan, mamatay ang mga piglets bago pa ito ilabas sa
tiyan ng ating mga inahin. And tip number 4 mga katropa is signs of farrowing. Ibig sabihin, ito yung the big day na pinaka-inaantay natin. So, paano ba malalaman kung manganak na ang iyong baboy? Una, magiging balisa ang inahin. Kalawa naman, pinipiga ang suso at kapag ito ay may lumalabas na nagatas o colostrum, ibig sabihin, maaaring napakalapit na talaga niyang manganak o yan na yung araw ng panganganak niya. And make sure lang na i-monitor natin ito kasi maaaring within 12 hours to 24 hours talagang lalabas na yung mga piglets natin. Sayang naman kung hindi natin paghahandaan and magkakaroon ng mortality ang dahil lang sa kapabayaan natin for a few days, 'di ba? Yung time na yun ng mga anak, doon pa tayo nagpabaya. And maganda rin mga katropa na malinis na basahan, gunting para sa pusod at syempre iodine. Huwag mataranta. Ang stress kasi ng mga nag-aalaga, normal lang yan. And nararamdaman din yan mga katropa ng mga baboy na alaga natin. And make sure, tip number 5, record keeping. Ibig sabihin, kahit na backyard hog raiser tayo, meron tayong business mindset na kaagad. Hindi porke backyard tayo, okay na, putso na, hindi ganun mga katropa. Huwag iasa sa memorya ang negosyo. Iulat ang petsa kung kailan nagpasampa and then kung kailan yung due date. Yan yung tinatawag na 3-3 rules. Ibig sabihin, 3-3-3 rules. 3 months, 3 weeks, and 3 days o 114 days mula ng pakastahan natin. Okay, and bilangin rin ilang biik pa o piglets ang nabuhay. Dito mo malalaman kung ang inahin mo ba ay asset, kumikita, o liability na puro kain lamang pero konti ang anak. So sa ganitong sistema, mas mag-monitor natin sino ba yung nagbibigay sa akin ng kaperahan dito sa mga alaga kong inahing baboy. Kung hindi naman ito nagagarantiya sa akin ng magandang kita, then kailangan siguro bawasan ko na o ibawas ko na sa inventory ko and mag-produce ako ng panibagong inahing baboy na magbibigay sa akin ng magandang kita o magandang profit. Ang pagbababuyan kasi mga katropa ay hindi naman swertihan lang. Ito ay kaalaman at dapat sinasamahan ng sipag at tiyaga. Kung may tanong kayo tungkol sa paggawa ng sariling pitch o paano mag-alaga ng mga biik, i-comment nyo naman sa baba at pipilitin nating sagutin yan sa mga susunod nating video. Muli, ito ang inyong kapigiri, ka-happy farming, ang inyong kabady sa pagnenegosyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong panonood and syempre, pag-subscribe na rin sa ating YouTube channel. Hanggang sa susunod nating mga kwentuhan, mga katropa, maraming salamat. Paalam.